Muli magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sumusubaybay sa live streaming ng Holy Mass dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word. Lord, anong isasagot ko pag ako naman ay tinanong ng katanungan na iyong ibinato o iyong inilahad sa iyong mga tagasunod? Pwede po bang mangopya? Naku, ito ang magiging crisis natin ngayon. Yang sa ating new normal. Naku, paano nga kaya tayo makasisiguro sa mga isasagot ng mga estudyante? At eto, sa Ebanghelyo ngayon, ano nga ba? Paano tayo makakasiguro? Lalo na nung tanungin ang mga disciples. Yung unang tanong, madali lang eh. Sino raw ba ang anak ng tao ayon sa mga tao? Kahit paanong sabihin nila, ay maaaring hindi gamitin ng Panginoon. Kung tama man, kung mali man, dahil ito ay narinig nila, ay pwede nila sabihin na, Lord, sabi nila sabi nung iba, ikaw si Juan Bautista, ikaw si Elias, ikaw si Jeremias, o isa sa mga propeta. Though, kung titingnan natin yung mga sagot na yon, ay maganda ng mga sagot. The Jesus being compared to, or inaakala ng mga tao na siya ay si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias, o isa sa mga propeta. At yun nga sabi ko kanina ay merong maaring kadalian ang pagsagot sa tanong na ito. Subalit, may mas siguro sa standard ng mga apostles ay mahirap-hirap na tanong. At sa iba ay maaring nananalang, huwag sana ako ang tawagin. But then, Jesus called Peter. Tinawag ng Panginoon sa pamagitan ng pagsagot ni Simon Pedro. At siguro may agam-agam ang kanyang mga kasama. Teka muna, parang si Pedro pa, no? Ay, kung babalikan natin ang mga nangyayari kay Pedro, kung estudyante, hindi ito papasa. Kung ito isang apprentice, kung ito isang nasa OJT, ay hindi ko ito i-hire. Natatandaan nyo ba? Yung binasa natin, 2 weeks ago yata yun. Itong si Pedrong ito ay nagbalak na sumunod sa Panginoon nang ito ay lumalakad sa tubig. Subalit dahil sa kanyang takot, dahil sa hindi ganon katibay ang kanyang pananalig, ay siya ay unti-unting lumubog. At kung ifa-fast forward natin, marami pa na tila baga itong si Pedro ay walang kwalifikasyon, walang kredibilidad. Although, may isang bagay na mahalaga doon. Nung siya ay tinawag ng Panginoon, siya ay sumunod kay Kristo. At hinayaan niyang ang Panginoon ang siyang maging gabay ng kanyang buhay. And dumako tayo sa sagot. Anong sabi? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nakatama. Nakatama si Pedro. At ang kanyang sagot ay maituturing natin na isang sagot ng taong ginabayan ng Ama. Ginabayan ng Diyos. Ginabayan ng Espiritu. Bakit? Hindi nga halos makatama ng sagot.
Hindi nga halos maitama ang kanyang masidhing pananampalataya sa Diyos. Kalulubog nga lang nito sa tubig. But then, anong sabi ng Panginoon? Well, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo at sino mang tao kundi ang aking amang nasa langit. At ang pagpapahayag ng ito ay sinundan pa ng Diyos, no, ng pagbibigay ng susi, ng kalangitan. O kaya may mga imahen tayo dito sa atin sa shrine, ay may imahen tayo ni Pedro na may hawak ng susi. At malimit, ganoon. Kung hindi manok, may manok na katabi, ay may hawak na susi. At yun ang naging pasimula ng isang pamumuno, isang pagtatalaga ng Diyos, na ikaw mula ngayon ay ituturing ng mga kasama mo na siyang mamumuno. Itinuturing ng Diyos na siyang katiwala sa kanyang binalak na pagliligtas sa sangkatauhan. Subalit dito rin natin makikita na sa lahat ng kahinaan, sa lahat ng kakulangan, ay nagtitiwala pa rin ang Diyos sa tao. Subalit ang pagtitiwalang ito ay dapat ay bigayan. Na tayo rin ay magtitiwala. Si Pedro ay nagtiwala na siya ay gagabayan ng Panginoon. Kasi human standard, human siguro nature, ay kulang, kapos. Subalit, ang lahat ng ito ay napupunuan dahil ang tunay na siyang gumaganap ay ang ating Panginoon. Tayo ay ginagamit niyang instrumento. Tayo ay ginagamit niyang kasama. Subalit ang lakas, ang kapangyarihan ay nagmumula sa Panginoon. Ito ang pinapakita sa atin ng mga pagbasa na may itinalaga na tao ang Diyos. At ang taong ito, mga taong ito ay nagtiwala, hinayaan nilang ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang maging gabay nila upang maisakatuparan ang naisin ng Diyos para sa atin. Nandito ang Diyos, nasa simbahan, nasa mga namumuno. Pinapasa pa nga ito, hindi ba? Naalala nyo noong 2005, namatay ang Santo Papa John Paul II. At we are already in the era of the internet, the era of the multimedia. Kaya naipakita sa atin ang mga kaganapan. At may mga ilan na may agam-agam, ilan na siguro ay may pangamba na ano kaya ang mangyayari sa simbahan. Ngayong ang itinuturing nitong puno dito sa lupa ay sumakabilang buhay sa katauhan ni John Paul II. At alam niyo po, dahil nga sabi ko kanina ay very kalat na, laganap na ang mga pagbo-broadcast na nangyayari, higit sa lahat ay sa Roma, sa Vatican, ay tayo rin ay namulat doon sa tinatawag na conclave, pamimili, at matagumpay na naisalin ang pamumuno kay Benedict XVI. No? At dahil dito ay nakita ng marami na bagamat namatay si John Paul II at tila may puwang na dapat punuan, ay hindi man lamang napariwara o sabihin nating napahamak ang simbahan. Bakit? Ang Diyos naman ang in charge. Si Jesus ang in charge. The Spirit of God. Ito ang patuloy na gumagabay
at nagpapalakas sa ating simbahan. At ito ang katuparan ng sinabi ng Panginoon noong namulat ang mata ni Pedro sa pamagitan na rin ng biyaya ng tulong ng Ama. Na nakilala niya, hindi lang nakilala, kundi naipahayag na ikaw, Jesus, ay Mesiyas. Ikaw, Jesus, ay Kristo. Ikaw, Jesus, ay anak ng Diyos. At nung siya ay hirangin bilang isang leader, isang pinuno, ay ginabayan na siya ng Diyos. At ang kapangyarihan ng pamumunog ito ay naisasalin, na ipapasa ng walang agam-agam, walang takot, walang pangamba, sapagkat si Jesus ay laging kasama ng kanyang simbahan. At ano ito para sa atin? Tayo na may hindi mga Santo Papa, o hindi tayo baka ako hindi maging Santo Papa, ayan, gardener dyan sa amin, sa seminaryo. At sa inyo, tayo, mga nakikinig sa live stream nito, mga laiko, tayo rin ay tinatawag ng Diyos. Tayo rin ay inihiling na ipahayag ang tunay nating pagkilala kay Jesus. Ipahayag sa pamagitan nating pagsasalita at ipahayag sa pamagitan ng ating mga gawa. At lahat tayo ay inaatasan ng Diyos na gumanap sa ating kanya-kanyang mga tungkulin bilang isang Kristiyano. Sa ating buhay, sa gitna ng crisis na pandemic na ito, nawa ang ating pamumuhay ay siyang magpaalala sa mga tao na tayo ay naniniwala, na tayo rin ay nagpapahayag, na tayo rin ay sumasagot sa tanong ng ating Panginoon, sino ba ako para sa iyo? At sa pagtugon natin ay kalakip ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon na ating ipinahayag bilang Mesiyas, bilang Diyos, bilang Hari, bilang siyang namumuno sa ating buhay. At ating gawain, ating ganapin ang tungkulin na iniatas sa atin bilang isang Kristiyano. Sabi ko ngay, ang pagpapahayag tungkol kay Kristo na siyang Diyos sa pamagitan ng ating mga gawa, mga kabutihan, mga mumunting pag-aalay ng sarili para sa kapwa. At higit sa lahat ay sa ating pagsasalita na, Panginoon, ikaw nga, ikaw ang Panginoon, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. So, hindi na tayo takot na ano bang isasagot natin. Dahil nandito naman ang Ama, nandito ang Diyos na siyang gagabay sa atin, na kilalanin si Jesus at sundin ang kanyang mga iniaatas para sa ating lahat.